Maraming salamat Sir Warren. Ito po yung ating nadatnan. Ikot-ikot yung biik yung lechon pala. Wow! Namumula sa sarap Masarap po talaga yan. Bago tayo mag-farm tour, syempre magpapalaway muna tayo. So maraming salamat Sir Warren. So bago tayo sasabak sa ating farm tour, maraming salamat Sir Warren at busog na naman kami. Ayan, kain tayo ng lechon. Papalaway muna ako sa inyo mga bukat. Katulad talaga ito ng dati naming pagpunta last year. Pinapakain talaga kami ni Sir Warren ng fresh na lechon at si Mrs. busog na. Tingnan natin, hala, anong nangyari? Kawawa naman yung biik, yung lechon. Maraming salamat once again Sir Warren sa palagi. So ayan, busog na si Bok. Maraming salamat once again Sir Warren. So ngayon, tunghayan natin dito sa farm sa Candihay, Bohol. Problema si Sir Cedro dahil nalalaglag daw, nangingitim ang mga dahon. Ating tunghayan, pakinggan natin. So, mo ni siya male flower. This is a male flower. So meaning, naapanilaing mo gawas. Muna importante sir nga kinahanglan magpruning kani kanila. So dito nag-explain na tayo ng todo-todo no. So once again yung black na nangingitim na bunga ay male flower po yan. So dito nagtuturo na tayo ng kung ano-ano at we are using the waray dialect. But anyway, yan po mga buk ay nagtuturo na tayo dito ng kung ano ang dapat gawin, walang dapat ipangamba. Ito sa ngayon yan, no, kailangan po talaga yan ng pruning and at the same time fertilizer for next season. So, tinuruan na natin yan si Sir Cedro na dyan. So, may mga demo na po tayo previously at yan, alam na, mabilis na po lang natin yan na tinuturo sa kanya. So, yan lang. So, dito na portion naman, naabutan natin yung isang puno na may bunga na. Ayan, kita nyo naman na hinawakan ko yung dahon at we are checking that one if EBRX sweet nga ba, kasi kung hindi ako nagkakamali, the last time na we were here, nag farm tour din tayo, na double check natin to, ay parang na found out natin na yung grafted portion na to ay nabali po. So ayan, kita nyo naman dito sa gilid, yan sa baba, hinawakan ko, yan ay may pahabol po yan na tanim, kasi yan po yung na found out natin last time na nabali yung grafted portion. Kaya dinouble check ko yung dahon if EBRX sweet nga pa rin po ba yun, kasi may nabali po kasi yan nung maliit pa siya. So once again, balikan ko lang, we are here in Candihay, Bohol. So roughly nasa 2 years and 4 months nag-umpisa po itong magbunga. So naka-schedule po talaga tayong bumisita dito. So last year we were here, and as of this year 2025 we are also here. So next year andito na naman kami. Nag-aabang naman ako ng lechon niyan. So yan, kita nyo naman lalaki na That is 2 years and nasa 7 months yata siguro ngayon. Yan. Magti 3 years ito July. Magti 3 years ito July, August, kasi July ito na itanim. So this is the first batch na naitanim dito. So ayan, fruiting na nga. So as our commitment sa aming mga customer, after sales support, binibisita po talaga natin. We really assist all our clients. So wag po kayong mahingang magtanong at mag-inform sa amin. So here we are again sa series natin sa ating mga farm visits. So if you are our client, libre ang bisita pag madaanan namin or may mga trip kami. So as of the moment, we are here in Candihay, Bohol sa EBRX Sweet Farm ni Sir Warren. So si Sir Warren, salamat kay sir. Sige sir. No problem sir. Salamat kay sir. Thank you. Sige sir. Thank you kay sir. So, Sige. okay sir. So kapatid ng owner ng Sir Warren. So kanina nag-feast tayo ng lechon. Well, mamaya maglaway kayo.
So sa ngayon ito nagbunga na. So the first batch, if I am not mistaken, nasa around 100 plus yata, something like that. 5, 4, 3, So 1, go! Oh, sandali lang. dito bagto. Once again, andito tayo, may intermission lang, may tumawag. Well, sa ngayon nandito tayo sa Kandihay, Bohol, no, sa ABR Seed Farm ni Sir Warren. Yesterday, nasa Daguhoy tayo. So, naabutan natin, nagbunga na rin, nag-uumpisa na. Pero hindi katulad nito na meron talaga tayong nakitang bunga na nabuo at malalaki na. So, most katanungan or yung mga query natin talaga, syempre, may mga bunga tayo na nalalaglag, yung male flower turn black and then nalalaglag lang. So wala po tayong dapat ipangamba kasi yun po yung nag-fertilize sa mga ganito para mabuo. So sa ganito kalaki, pwede na itong balutin. So pag balot naman, balot tayo, gamit tayo ng sako. So make sure clean. So balik-balikan ko lang, dapat malinis ang ibalot natin. So dapat separate ito sila. So dito iba yung pagbalot nito, tapos yung kabila naman iba. Okay? So dito sa puno na to, it needs proper pruning. So wag muna dahil nasa fruiting season sa ngayon. So ang gagawin natin, hayaan lang muna, pero after the season kailangan ito mag-pruning para mas dumami ang bunga next season. Tapos apply tayo ng fertilizer. So I guess dito sinunod ni Sir Sidro. Ito yung caretaker dito, si Sir Sidro. So kita nyo dito naman, oh, may mga pinutol ditong saging, tapos dito lang nilagay sa paligid. So kita nyo, wala masyadong damo na tumubo. Yan, oh. So potassium na yan. Oh, kita nyo? So organic farming na yung approach dito ni Sir Warren. So yan po yung mga magiging isip. So Sir Cedro, so upon arrival, nabalot na ito. Pero yun nga lang, sa isang sako, dalawa. So ngayon sabi ko, separate ito. So ibalik lang muna bago maano. Pero by far wala naman akong naano pa ng mga fruit fly at saka fruit borer. Hindi pa sa ngayon kasi hindi pa masyadong marami ang bunga. So punta tayo sa ibang ano para makita natin kung ano yung ibig kong sabihin sa male flower. Maka-experience po ka ana nga ang init, ang palit uwan. Yang may tabo sa bunga, mukrak. No? Yan sangkot ang fruta din eh. Oh. So, sige, abli lang sir, abli. Kaka ako po dito dloan. So here we go mga bok, andito pa rin tayo sa farm ni Sir Warren. So ipapakita ko sa inyo mga bok kung gaano ka-importante yung tinatawag nating pruning. At dapat mag-set aside tayo o magkaroon tayo ng setting sa ating mga puno kung gaano kalayo or yung distansya mula sa soil yung mga branch na ating italaga na iiwan sa pruning. Katulad nito, example, dahil may mga hinayaan dito o hindi na pruning dito sa ano, yan o. So, kita nyo yung bunga, nasa ano na, nasa lupa. So, hindi siya good sign, good example kasi baka ano lang ito, masira lang ito dahil contact siya sa soil. So, yung soil, alam nyo naman, may bakterya, may mga peste yan dyan. So, kailangan talaga meron tayong proper Height, distance. sa ating mga puno. So, this one, ito lahat na nandito, this is the first batch na dineliver natin. So, almost 3 years old ito at nagbunga na. So, almost 3 years old. At yung second batch naman, doon banda. So, hindi na tayo pupunta doon kasi hindi pa daw na maintenance. Baka may biglang ganon-ganon, no? So, pinaliparan ko na lang ng drone. Doon, hindi pa masyadong makita. Kasi may mga nyog. So, masyadong haba. Pataas ang drone natin kanina. Pero dito, sobrang ganda na siya tingnan. Fulfilling na siya tingnan sa ano. Pero this is a good thing na nasa right track tayo.
So lahat ng customer, huwag kayong mag-alala. For the proper care nito, all you just need to do, if you want to control the height, taproot tayo, open center method, and then fertilizer. So kita nyo naman, kanina ayan, may mga nilagay ditong mga sa saging. So yan ang example ng organic na tinuro namin sa aming mga customer. By the way, kung customer namin kayo, mensahe direkta. Kasi huwag na kayong magpatupik-tupik pa. Libre naman. Wala kayong babayaran. O just need to do, mensahe direkta lang. Yun lang. So sir, punta pa tayo. Hanap tayo sir ng yung sinasabi mong itim para mapakita natin sa camera. Para nasa gitna tayo ng farm, kita nyo no. So this is the best part, this is the best advantage or isang reason bakit kailangan natin ng proper planting distance. So 10 meters yung planting distance, so kita nyo, nakakatawid yung sasakyan. So during harvesting time, pwedeng ipasok, pwedeng makadaan ng sasakyan. So mabilis ang ating harvesting.